Mga kapatid, muli, sumayinyong lahat ang pag-ibig ng Diyos. Ang mabuting balita ay ayon po sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kabanata 13, talata 44 hanggang ika-46. Ang natatagong kayamanan at ang perlas na mahalaga. Ang paghahari ng Diyos ay katulad ng kayamanang nakabaon sa isang bukid. Nahukay ito ng isang tao at tinabunan uli. Sa laki ng tuwa, siya ay humayo at ipinagbili ang lahat ng ari-arian niya at binili ang bukid na iyon. Gayon din naman, ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. May isang mangangalakal na naghahanap ng mamahaling perlas. Nang makakita ng isang perlas na napakahalaga, siya ay humayo at ipinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian at binili iyon. Mga kapatid, ito po ang pananalita ni Jesucristo na nagbibigay ng buhay para sa ating lahat. Mga kapatid, muli sa Ebanghelyong ito, para sa mga sandaling ito o sa araw na ito, tunay nga po na napakabuti niya sa ating lahat. Una po sa lahat, ang kayamanan na itinuturing na nahukay ng isang tao ay wala pong iba, kundi nung masumpungan natin si Jesucristo o si Jesucristo po mismo. Nung matagpuan po natin si Jesucristo at tanggapin natin siya sa ating buhay, ay ayaw na po natin siyang mawala sa atin. Nung kumatok siya sa ating buhay at tinanggap natin siya bilang hari at tagapagligtas at kasalo natin sa ating hapagkainan at sa bawat hakbangin sa sanlibutan ito, siya po yung kayamanang itinuturing na nahukay ng tao o tayo. Kaya naman ipinagbili niya ang lahat ng kanyang ari-arian at binili ang bukid na iyon na kung saan niya nahukay ang kayamanan. At ganoon din po naman ang perlas o yung mga ngalakal o yung negosyante na naghahanap ng mamahaling perlas. At kung nakatagpo siya ng napakahalagang perlas na kumakatawan din po kay Jesucristo, ay ipinagbili niya ang lahat ng kanyang ari-arian at binili ang perlas na yon. Mga kapatid, tunay nga po na napakabuti ng Diyos sa atin. Sa atin po, hindi po maikakaila, lahat po tayo ay masasabing may mga ari-arian dito sa sanlibutan. Hindi po natin maikakaila yan. Kumisa, nagiging sanhi po yan ng ating pagkabalisa, dahil sabi po ng ating Panginoong Jesucristo, kung nasaan ang iyong kayamanan, ay naroon din ang iyong puso. Mga kapatid, sa mga sandaling ito, maihahalin tulad din natin ang ating sarili doon sa binatang mayaman na lumapit kay Jesucristo, na nagsabi pa sa kanya na, tinutupad ko na po ang kautusan mula pa sa aking kabataan. Subalit magiliw siyang tinignan ni Jesus at ang sabi sa kanya, isa pa ang kulang sa iyo. Humayo ka, ipagbili mo ang lahat ng iyong ari-arian at ipamahagi sa mga mahihirap at saka kasumunod sa akin. Mga kapatid, tunay nga po na gaya ng sabi ni Jesucristo na mas madali pa sa kamelyo ang pumasok sa butas ng karayom kaysa sa isang mayaman ang pumasok sa kaharian ng langit. Ano po ang laging sinasabi sa atin at pinapaalala sa atin sa Ebanghelyong ito ni Jesucristo? Mag-impok kayo ng kayamanan sa langit dahil doon ay walang magnanakaw na makapapasok at makapaninirang tangga. So, mga kapatid, lahat po tayo, kung ano man po ang mga pinagkakaabalan natin o ari-arian natin to, ay hindi po tayo mangingimi dahil sa Jesucristo na po na tinanggap natin bilang tunay na kayamanan na siya naghahari sa ating puso at isipan sa mga sandaling ito, ay wala po tayong hindi po tayo mangingimi o magdadalawang isip upang ibahagi ito sa ating kapwa-tao na nangangailangan. Dahil napakabuti po ng ating Panginoong Jesucristo, patuloy niya pong ipinagkakalob sa atin yung mga makalangit na kaalaman.
Una sa lahat, siya po ang kayamanan na kinakailangan natin, na dapat natin taglayin hanggang sa huling sandali ng ating buhay at sa pagharap natin sa Kanya. Dahil lahat ng Kanyang mga tagubilin ay ating pong natupad, at ang pag-ibig na naghahari sa ating puso, tunay nga po na kapag pinaiiral natin yan, ang pagmamahal sa ating kapwa, ay iiral maging ang kapayapaan sa sanlibutan. May iwasan na po ang hidwaan at anumang alitan. Matututo na po tayong ibukas ang ating mga palad at magbigay sa ating kapwa. At higit sa lahat, ang magmahal. Mga kapatid, sa Ebanghelyong ito, tunay nga po na sa pagtanggap natin kay Jesucristo at sa kayamanang tinanggap natin na kaloob ng Diyos sa katauhan ni Jesucristo, napakalaking kayamanan. Nawa, samot dalangin sa ating pong may kapal, na sa pagkatok sa buhay natin ni Jesucristo, manatili siyang patuloy, nakasalo natin sa hapagkainan, at huwag na natin siyang hayaang pang umalis sa ating tahanan. Bagkus, mga kapatid, ay kasama natin siya at kaisa sa bawat hakbangin sa buhay natin ito. Muli, si Brother Joseph po ay taus-pusong bumabati sa inyo na isang mapagpalang pagbati saan man po kayo naroon. Patnubayan kayong lahat ng ating pong may kapal.